Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel ko, ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tang with evidence. Ako po, posibleng mag-welga ba ang mga taga Davao? Or baka manalangin na lang sila na sana magkaroon ng isang miracle. Miracle talaga, Bisaya, kaayo, no? So ito kasi Kabibig, isang mega project sa Davao, hinarang ang budget hinarang ni na BBM at Martin Romualdez ang budget. Uy, grabe naman sila para sa kapakanan ng tao. Akala natin ang presidente at itong si Martin Romualdez ay para sa taong bayan. Pero bakit tila yata ay hinaharangan nila ang lambo tag-unlad ng Davao City. Ito Kabibig, may nakita akong picture, Kabibig ba? At pinag-uusapan ito ngayon. Marami nasabing, grabe naman. Oo, sina Pangulong Duterte nga, niyurakan yung pagkatao nila, pinakulong nyo sa ICC, pero pati ba mga Davaoenos? Ito kasi, ang pagkadilatar sa maong proyekto ng flyover dala sa pagipit sa administrasyon Marcos o Romualdez. Wala giasikaso sa DPWH ang road right of way o sa pagpugong sa budget sa maong proyekto o sa hinay nga lihok sa legal office sa DPWH. So tagalogin ko ha para malaman nyo kung ano ang ibig sabihin nito. Lakihan natin sabi ng iba, lakihan mo Kabibig yung photo para alam din namin. Sige, lakihan. Yan, kita nyo na ba? O sige, basahin ko ha. And for paibalo, it means, ano ba sa tanong paibalo? Ang hirap talagang Tagalog. Uy, sabi dito, ang pagka-delayed sa proyekto ng flyover, dala ito sa panggigipit ng Administrasyon Marcos at saka Romualdez. Hindi inasikaso ng DPWH ang road right of way at yung pagpigil sa budget sa proyektong ito at yung hinay, it means mabagal na mga lihok actions sa legal office ng DPWH. Yun ha. So, na-delay ang project dahil sa panggigipit sa budget. Tapos, hindi inasikaso ng DPWH ang road right of way. Tapos, yung panggigipit sa budget at yung mabagal na action sa legal office ng DPWH. So, yan Kabibig. Ito yung Kabibig, ito pala. Ito pala yung sinasabing flyover. Kaya nagkaroon ng traffic. Uy, matagal na ba ito mga Kabibig? Tingnan nyo, yan pala. Nilakihan ko na, kita nyo na ha. Kita nyo na yan. So, talagang, of course, iba ang reaction ng mga taga Davao. Diba? Parang ano to? Pati taong bayan, pati mga taxpayers ng Davao, ginigipit nila sa mga proyekto. Diba? Hindi inasikaso. Dagdag pa rito, mabagal rin ang kilos ng Office of the DPWH. Davao City flyover daw ito yung Kabibig. So ito yung mga komento ng ating mga netizen. Grabe. Looking forward to the savage downfall of these power-greedy people. Kung makaasta sila ngayon, parang walang kinatatakutan na Diyos. Dito sa Davao, hindi na namin sinisisi yung mga office na hindi makapagbigay ng assistance sa mga burial at hospital billings dahil alam na namin panggigipit sa Marcos at Romualdez. Kaya nga hindi pa rin sila nananalo kahit anong paninira nila. From Jocelyn Padiro. Kaya pala, pa-pray over, walls are closing in Tambalalay. Real politics is about serving the people, not pocketing the money of the people. Yan Kabibig ha. Let it be known in plain sight. Those who don't have phone and don't follow social media at least would know why projects are not done. Sabi pa nga ng ibang vloggers, kung hinayaan lang daw ni PRD si BBM ng trabaho, di sana makagulo-gulo. So kung di pala pinansin ni Duterte at mga Duterte followers, magiging maayos ang bansa. Hindi manggugupit sila tamba at si Tambalalay. Oo nga, no. Tama din ang punto ni Ima Ruiz, di ba? Hayaan lang daw si BBM magtrabaho. Iba ang trabaho ni BBM, iba ang trabaho ni Martin sa House of Congress, di ba po mga Kabibig? Di ba? So, paano yan Kabibig? Di ba? So, kawawa naman ang mga taga Davao. Pero may naalala akong sinabi ni Martin Romualdez.
ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Ooh. O ito ha, may video akong ipapakita sa inyo na kung saan confident si Martin Romualdez na nasasabi na ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Isa lang ang masasabi ko. Ano? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Nakapalan ng mukha mo, my goodness. Diba? Ay, in fairness kabibig ha, tumaas ang trust ratings at performance rating daw ni Martin Romualdez. So eto kabibig, grabe, super duper proud daw si Martin Romualdez sa pagtaas ng kanyang trust ratings and performance rating, particularly sa Mindanao. Wow! Uy, taga Mindanao. Kumusta ang ratings ni Martin? Taas daw, sabi nga ni Congressman Adjong. Despite Duterte tirades, Romualdez gaining more backers in Mindanao. Marami daw naniniwala kay Martin Romualdez, sabi ni Adjong. The result of the latest Octa Research Tugon ng Masa Survey indicated growing support for House Speaker Martin Romualdez in Mindanao, the home turf of his top critics, the Dutertes. Sabi ni Adjong dito, Adjong said a survey showed that Martin Romualdez improved his trust level nationwide by 3 percentage points to 57%, while his performance rating increased by 4 points to 59%. Oh. Sabi dito mga kabibig, along with President Marcos, Romualdez is the favorite punching bag of the Dutertes. Adjong said that Romualdez trust rating in Mindanao inched by 1 point. From 35% in the first quarter, naging 36% na daw. So it means marami na ang napamahal, minahal at naniwala kay Martin Romualdez. While the House leader's performance mark showed a 3-point jump to 43% over the same period. So mas tumaas daw. Wow! Iba. Sabi ni Adjong, the numbers don't lie. This means that more of our people in Mindanao appreciate what the House and the Speaker Romualdez are doing to improve the lives of the people and sustain development in our beloved island. Pero ano nangyari sa flyover? Di ba mga kabibin? The improved numbers means that our people in Mindanao are not taking that decision against us. They realize that it's our duty to make public officials accountable for the misuse of government funds and other acts of wrongdoing. Ito ay tungkol sa impeachment case ni BP Sara na malaking larger number of Congress, not only in Mindanao, ang pumirma nito. So yun kabibiga, yun ang very proud si Adjong na tumaas ang performance rating and trust rating ni Martin Romualdez sa Mindanao. Wow! Galing naman ni Martin Romualdez. Palakpakan naman natin. Ay, mahirap talaga i-maintain ang trust rating and performance rating. Lalo na ngayon si Martin Romualdez ay parang nagpaparamdam na. Sabi ni Adjong, parang binuksan ang puso at isipan ng mga taga Mindanao para mahalin at paniwalaan si Martin Romualdez. Wow, kayo, oy taga Mindanao, oy naniwala kayo kay Adjong, oy mahal na pala si Martin Romualdez kayo ha, hindi kayo nagsalita na mahal niyo pala si Martin Romualdez mga kami. Kaler kinakatawa talaga, oy, di ba? Ay nako. Kaya nga ito na grabe yung pray over nila kay Martin Romualdez. Grabe ang pray over nila kay Martin Romualdez kasi naniniwala sila na si Martin Romualdez lang talaga ang nagbibigay ng malinaw at ang kaban ng bayan ay dapat hindi nanakaw kundi ibibigay ang tamang serbesyo sa bayan ng Pilipino. Ay ewan ko sa inyo Martin, ay may over ka man dyan nangyari sa iyo. Kulang pa bang magsimba kayo at nagbigay kayo ng something sa simbahan, di ba? So ito pre-over talaga. Kasama si Abante yata, no? Oo, dyan kabibig. Kita yun na. So yan kabibig, ano ang inyong komento hinggil dito? Nako po. Ang kaban ng bayan hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Wow, ikaw na.
Di ba, kabibig? So ano ang iyong komento nito na napamahal na daw ang pangalang Martin Romualdez kasi tumaas ng 1% at 3% yung trust rating and performance rin ni Martin Romualdez. Ano ang iyong komento dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ng ating pag-usap-usapan. Grabe yung pagmamahal namin Danao kay Martin. Tama ba talaga mga Dabawenyos? Ewan ko. Basta ayon kay Adjong. Yun ang sabi ni Adjong. Adjong. Diba? So yun mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.